Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. Mga inspiring story napupukaw sa puso natin. Kalakip nito ay may panalangin. Kada linggo ninyo magsama-sama, kasama si Coach Brother Ryan America. Life Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. Sa bawat kwento ng bawat tao, sikat man o ordinaryong tao, Katuwang ang bawat story na puno ng pag-asa at pananampalataya. alay sa Diyos ang lingguhang programa na dapat pag-usapan. Sa Diyos lamang ang dakilang kalulatian. Life Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. Life Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. 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 Kapahayagan TV, the channel of God's greater glory. This is Kapahayagan TV, the channel of God's greater glory.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog o pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakolohan. Aking ililigtas sa tang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang pot gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. And also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka naming pinupuri, inibalhati, na dakilat sila samba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kamatalan at katwiran. Lobin mo nawa, O Diyos, ang inyo kong pag-aanig palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang
itataas inyo pong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe ito, upang ito ang maging daluyan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, ating pong papurihan ng malakas si Yahweh El Shaddai. Taas po ang inyong kamay at sabihin nating lahat, Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. You are welcome, Santo Niño. Ito'y kapistahan dito sa bansang Pilipinas. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kabanatay 18, simula 1. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little child, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever pinakadakila sa kaharian ng langit, tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagpanoon, ating pong papurihan si Yahweh Shaddai ng malakas. Maaari pong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon at isang pinagpalang hapon po. Purihin natin ang buhay na Diyos. Sa mga nandito ngayon, pakisabi po sa inyong katabi, friendship, mukha ka pa rin. Hallelujah. Ito po ang ulo ng makalangit na balita na nais kong ibahagi sa inyo. Ang pusong hinahanap ng Diyos. Sabihin mo sa inyong katabi, iniwang ng ating Santa Iglesia dito sa Pilipinas ang kapistahan ng Santo Niño. Kung titingnan po natin ang imahe ng Santo Niño, hari, may korona, may setro, pero isang bata. Dahil ba gusto niya tayong turuan ng isang mahalagang aral? Tanungin niyo ako ng malakas, ano yun? Sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan. Now, merong kwento. May isang batang natutulog sa kwarto. Patay ang ilaw, pero tahimik. Sabi ng nanay, anak, matulog ka na. Sagot, ito po ang naging historical. Noong panahon ng Panginoong Hesus, ito ang sinasabi niya, ito ang hinahanap ninyo. At sinabi ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Pag nilayan po natin itong password na ito, ang healing password sa linggong ito ay tatawagin ko pong child. C-H-I-L-D. Child. Sabihin nyo nga po ang salitang conversion. Pagbabalik loob. Now, hindi lang po ito pagbabago ng ugali. Ito ay pagbabalik ng puso. Katulad ng Sinulog Festival sa tinatawag na Queen City of the South sa Cebu.
Lalo na pag narinig yung tugtog na, sugod na sa sinulog. Maayong adlaw sa mga taga Iloilo. Paano pati ng mga Ilonggo? Hindi ako taga-Iloilo eh. Paano ang bati ng magandang hapon? Ang bata, madaling magsabi na, sorry po. Madali rin magsabi na, mali po ako. Eh tayo, may dahilan pa ba bago? Letter H of the word child stands for humility. Jesus said in Matthew chapter 8 verse 4, ang sino mang nagpapakapalad ang mga dukha sa Espiritu. Ito rin kinuha sa Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang imahe ng itong santo ninyo na ating dinidebosyon ay hari. Subalit, di porket siya'y hari, di magsunod. Tama o tama? Kala ko sinungaling, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Pero sa Diyos, ang yumuyo ko itinataas. Amen? Pakisabi po sa inyong katabi, trust. Amen? Innocence and trust, buong tiwala. According to CCC 2734, ang panalangin ng anak, overthink. May plan A to Z pa. Tapos, ano nangyayari? Saka lang nagdadasal. Amen? May paalala sa atin ang ating Senyor Santo Niño. Hindi mo na kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan, amen? Magtiwala ka. Amen? Next letter is letter L. Letter L stands for lowliness. Ang spelling ng lowliness is Lowliness. 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 Minsan, kapag mayroong tao na medyo pandak, ang sabi ko sa kapwa ko preacher, ito ang wag ninyong ismulin. Amen? Small but terrible nga eh. Amen? Amen. Napakaliwanag ang diniing sinabi ng Panginoon. Ang tumatanggap sa isang batang tulad nito. Pero ano ang sabi ng CCC 525? Si Jesus ay dumating sa kahirapan at kabataan. Amen? Amen? Ang Diyos ay gumagalaw sa ating tahimik, simple, at maliit. Simple, maliit, at tahimik. Ayusin mo, brother, ha? Tahimik. Ayan. Ang famous ko daw, anong saysay ko pag
kung magpapaka-famous. Kung ang puso na hinahanap ng Panginoon sa ating lahat. Purihin ang buhay na Diyos. And then, we go to the last letter. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sabi ni Jesus po yan. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ay ang maliit na himpilan ng radyo na dati iilan lang ang nakikinig. Yan din ang ginamit ng Diyos. Bagamat ang antena pa noon ay mistulang sampayan at ang tore ay operate pa ng 5 kilowatt World War II vintage transmitter. Subalit, ginamit ng Panginoon upang ang kanyang salita ay marinig at maipakilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ang pangalang El Shaddai. Kung dati, ang programa pa sa DWX ay noon, to God be the glory. Amen. Ang host pa nga noon, si the late Brother Cesar Rojas, co-anchor si Brother Mike. Sa pamamagitan ng pananalangin, gumaling ang may akda ng liham na yon mula sa karamdamang migraine na nagpahirap sa kanya sa loob ng 17 taon. At nagsuggest pa, kung maaari, gawin mo namang gabi-gabi sa halip na linggo-linggo. O dili kaya na Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ay palakpak ninyo sa Lord, ay walang kalatoy-latoy At pagkaraan ng pagninilay, nag-iisip ang ating punong lingkod kung ano magiging tema o theme song ng programang yon. Then, mula nang patugtugin ang awiting El Shaddai sa DWXI, ito ang naging yan din ang naging banner name ng program sa ating himpilan. Sa Folk Arts Theater, Smart Araneta Coliseum, sa Luneta, PICC Grounds, sa Reclamation Area na ngayon ay SMB Boulevard. Amen. Now, ano po ang sabi ng Catechism of the Catholic Church number 336? Hindi napapansin yung bata sa pananampalataya mahalaga sa ating Diyos. Amen. At yan ang pusong hinahanap ng Diyos. Ano yon? Ang salitang child. Anong pusong mamon? L stands for lowliness. Ayan. And letter D stands for dear to God. Dear to God. Amen. Now, hindi niya tinanong kung gaano ka kataas. Ang tanong, marunong ka pa bang magtiwala? Lakasan niyo po ay dakila sa Diyos. At ang Santo Niño, lalo-lalo na yung yung imahe ng Santo Niño na dinedebosyon ng mga pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, tandaan mo ito.
ang Santo Niño ay modelo ng ating pananampalataya. Purihin natin ang buhay na Diyos. Ikaw na po ang bahala. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo na kayo. At yung binansakang nunuping ay may hayo pa sa modelo ng ating pananampalataya, ang Senyor Santo Niño. Yan ang pusong hinahanap ng Diyos sa bawat isa. Ang magkaroon ng conversion. Ang verbo ng nagkatawang tao, iniluwa ni Maria, lalong ng Espiritu Santo, kay Noong Jesus, Senyor Santo Niño, dinarangan namin, naging ang ngalan mo, samo at dalangin namin ay maghilimong dinggin. Pumili at sambayaran ay iyong mo'y tinura, ang pinakadakila sa iyong kaharian. Buhay na walang hanggan ang siyang makatamo ng taong nananalig at naglalimong ingin. Pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Buhay na walang hanggan sa pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Samo at dalangin na ito po marahil ang hinahanap mo, ang katagang child. Ang conversion, humility, innocence, and pagkukulang na nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin ng banal mong dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Kaya't maraming salamat o Diyos, at patuloy mo kaming binigyan ng lakas, Jesus. All together say Amen. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga prayer requests at mga handog at kaloob, at tayo po'y dumulog sa ating buhay na Diyos. Walaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala, maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpatagat, nakipag-swap sa atin ang ibang PFCC. Kaya napapansin nyo, sila po ang nagsalang na dapat ay ang dapat pa ang host. Kaya because His given Jesus Christ. So the New Testament, and he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives.
magtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagtukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilid ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Life Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. Mga inspiring story napupukaw sa puso natin. Kalakip nito ay may panalangin. Kada linggo ninyo magsama-sama, kasama si Coach Brother Ryan America. Life Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng iyan dito sa Life Talk with Coach Ryan. Sa
Sa bawat kwento ng bawat tao, sikat man o ordinaryong tao, Katuwang ang bawat story na puno ng pag-asa at pananampalataya. alay sa Diyos ang lingguhang programa na dapat pag-usapan. Sa Diyos lamang ang dakilang kalulatian. Live Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng yan dito sa Live Talk with Coach Ryan. Live Talk with Coach Ryan. Dito ilalahad ang bawat kwento. Mai-inspire ka sa life-changing story. Lahat ng yan dito sa Live Talk with Coach Ryan. Live Talk with Coach Ryan. Live Talk with Coach Ryan. Live Talk with Coach Ryan.